Tiniyak naman ng Department of Agriculture na babalik na sa normal ang presyo ng kamatis at ilang pang mga agriculture products sa katapusan ng Enero. Bukod dyan, tinututukan naman ng kagawaran ng halaga ng imported rice na dapat ay nasa 52 pesos per kilo lamang umano ang presyo. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Muling iginiit ng Department of Agriculture na hindi dapat sumisirit sa 60 pesos o higit pa ang kada kilo ng imported rice. Sa harap ito ng planong pagpapataw ng maximum suggested retail price sa bigas para pigilan ang posibleng nananamantala. Sa price monitoring kasi ng DA, nasa 38 pesos hanggang 65 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila. Pero batay sa pag-aaral ng ahensya, 52 pesos lamang dapat ang pinakamahal na presyo ng imported rice. So dapat ang presyo ng bigas is 51, 52 pesos. Sabihin mo na 52 pesos. So dapat walang 60. Ito mahal na to yung $615 per metric ton. So computed mo na dyan yung taripa, yung shipping fee, yung exchange rate. Merong possible na pag-abuso doon sa pagpresyo sa retail prices ng bigas. Tiniyak ng DA na babalik sa normal ang presyo ng kamatis at ilang agricultural products sa huling linggo ng Enero. Sa price monitoring ng DA, pumapalo sa 200 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng kamatis. Ang pampaga ng siling labuyo, 600 hanggang 1,000 pesos naman ang presyo. Paliwanag ng DA, nagkaroon ng shortage sa supply ng kamatis. Bumaba rin ang inventaryo ng sili at bell pepper dahil sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa mga rehiyon ng Cagayan, Bicol at Calabarzon. Nagkaroon ng significant reduction sa production ng kamatis by 45% going into fourth quarter last year. Sabi nila rito, production may resume this January until February, start din ng dry season, and then expectedly the prices can go back to normal during this period. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.